Nagkainitan sina Vice President Sara Duterte at Senador Risa Hontiveros nang talakayin sa Senado ang hinihinging budget ng Office of the Vice President. Sinagot na rin po ng Vice Presidente ang umano'y binabalak na impeachment laban sa kanya. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. Sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng 2025 proposed budget ng Office of the Vice President, nagkasagutan sina Vice President Sara Duterte at Senadora Risa Hontiveros. Nagugat ito sa tanong ni Hontiveros tungkol sa nilalaman ng children's book na sinulat ng bise at gagastusan ng 10 milyong piso para ipamahagi sa mga estudyante. Madam Chair, this is an example of politicizing the budget hearing through the questions of a senator. Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na boboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung ugali ng ating resource person. It is a simple question. Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. Usually, ang resource persons natin ay nagbibigay ng parehong institutional courtesy sa legislature na ibinibigay natin sa executive. I don't appreciate this kind of attitude. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Risa Hontiveros. And I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Naungkat pa pati ang minsang paghingi raw ni Hontiveros ng tulong kay VP Sara nung mayor pa siya ng Davao noong 2016. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Risa Hontiveros na senator, nakailang talo na siya. So, Dalawa, Madam Chair. okay, dalawa. Natatakot siya sa pangatlong talo niya, kaya pumunta siya sa Davao. Humingi siya ng tulong. Nawa niya, siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito? Dito na umawat si Finance Committee Chairperson Senator Grace Poe. I understand there's history among all of us here, but I think that we should really stick to the budget. 2.037 billion pesos ang hinihiling na budget ng Office of the Vice President. Pagpunto ni Hontiveros, karamihan dito ay nakalaan sa socio-economic programs, gaya ng medical, financial at education assistance. Kaya natanong ang bise kung ikukonsidera ba raw ng OVP na ilagay na lang sa line agencies ang pondo para sa mga proyekto ng OVP na meron din ang ibang ahensya. Para in sync sa priorities ng executive department sa halip na magkaroon pa ng hiwalay pero magkatulad naman na programa. Sabi ng bise, sa karanasan daw niya kapag nakasalalay sa ibang ahensya, napupolitika raw ang kanilang budget. Kapag meron po kaming nire-refer o binibigyan ng endorsement ng AIC sa DSWD, kadalasan po nasagot sa amin ay hindi pwede dahil galing yan sa Office of the Vice President at kalaban yan. Minsan po, totoo yan na pupolitika ang assistance para sa ating mga kababayan. Pasado sa komite ang hinihiling na budget ng OVP, pero bago matapos ang pagdinig, may hirit ulit ang bise. We would like to thank all the honorable members of the Senate for doing your work here in the Senate of the Philippines, except, joke lang ma'am. Magandang hapon. BP talaga. Consistent, Madam Chair. Pagkatapos ng hearing, nakapanayan ng media ang bise, particular tungkol sa umunay nilulutong impeachment complaint laban sa kanya. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. It's openly discussed yung impeachment. Ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment. Di raw siya natatakot na impeach. Wala naman daw talaga siyang plano nung tumakbo bilang bise. Kung hindi lang daw humingi ng tulong sa kanya ang magkapatid na sina Senator Amy at Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo
kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin. At nang tanungin kung nagsisisi ba siyang tumulong kay Pangulong Marcos, Do I regret helping? Do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita, iimbestigahan daw ng Department of Social Welfare and Development ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na napopolitika umano ang mga nire-refer ng OVP sa DSWD. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, tinutulungan nila ang mga lumalapit sa kagawaran, may referral man o wala.